Ngayong araw ay nakita namin ang kasiyahan nila Nanay Isin dito sa kanilang bagong tahanan. Ngunit sa likod ng kanilang kasiyahan ay bakit tila nagkakaroon yata ng problema dahil may nabalitaan ako na tila gusto yata nilang iwan kaagad ang kanilang bagong tahanan. Magandang hapon po sa lahat ng mga manonood natin. Ngayong araw ay grabe na naman po ang ulan. Kita nyo naman, basang-basa kami lahat. Kasi nga inasikaso po namin itong sa bahay ni Nanay Isin para po may paayos natin. At good news, may nakuha na kaming karpintero. Si Rans yung nag-asikaso kanina umaga. So may napuntahan siyang karpintero at sakto wala nang gawa, tapos nang gawa. At ngayon ay may mga pinapakuha siyang materyales syempre. Kaya nandito tayo ngayon para masabihan natin sila nanay na paki-assist na lang yung pupunta dito na karpintero, no? Tsaka kamustahin na rin natin sila. Dito na yung mga aso. Ang mga aso ni nanay. Saan dito nagsukot kanina, Rans? Ito daw, yung simula sa pamako na yun doon, hanggang dito sa may dulo na ito. Bali, dulo, ano? Dulo sa dulo. Tapos, ito, ganito na rin yung haba niya. Sabi niya. Yung taas, ganito lang din? Hindi, medyo mataas dito. Okay lang, mas mataas dito kasi mainit. Masusuko pa rin sila. Medyo mataas dito. Pero yung haba, ganito lang din. Ganyan din. Hanggang dito rin sabi ng karpintero. Okay. So, bukas, ngayon dapat magsisimula yung karpintero. Ngayon ko sana pinapasimula. Kaso nga lang, medyo alanganin na daw sa kasi may mga tinapos pa sila, natatapos pa lang sila sa trabaho. Ngayon lang. So, hindi na aabutin daw yung schedule. Kumbaga hindi niya matatapos, kaya gusto niya bukas ng umaga para tapos niya bago maghapon, matapos niya itong trabahuhin. Ano yan, nanay? Malunggay na malalaki yan. Hindi malunggay. Hindi ka nakain yan? Hindi ka nakain ng ganyang malunggay? Yan ang malunggay yan, nanay. Oh. Yan, malunggay kilala ko yan. Madrid kakao yan. Ano ba tawag dyan? Madrid kakao nga eh. Madrid kakao. Madrid kakao pala yun. Nakala ko malunggay. Ano? Oh. Ang lalaki oh. Malalapan na yan. Oh. Malunggay. Sa likod mo pang may galis ka, igod-god nyo yung talbot. Panggalis pala yun, nanay. Panggalis yan. Panggalis pala yun. Nakala ko, nagkuha kami dyan nung nakaraan. Ginawa namin ginataan. Oo. Kasi sabi ni Rans, daw yan, malunggay. Yan, malunggay. Hindi kayo nalason. Ha? Hindi kayo nalason. Masarap naman. Lasang malunggay din. Bukay pa naman ako ngayon. Pwede nyo gulay-gulayin yung tatay. Oo. Ang baga oh. Hindi ako magulay ng Madrid kakao. Ay, hindi ba? Saan yung panggamot, nanay? Sa galis aso, galis na yung buni. Pati buni? Pati mo, oo. Gamot pala yan. Si Rans lang kumain yan no nakaraan. Ginawang ginataan. Ayun ang malunggay, ayun. Yan ang malunggay. Yan ang totoong malunggay. Tatanim ko rin. Sabi nito, may lahi lang. Ito, may lahi lang ito. Amerikano malunggay yan, kaya malalaki. Baka giant kalunggay. Ha? Giant kalunggay. Oh, giant malunggay yan. So, pwede magkuha dyan pang gulay-gulay na yan. Ngayon na ako nakaalam, Madrid kakao. Kinulin. Si Rans pa nakaimbento nun. Buhay pa naman ako. Buhay pa naman. Ba't may sigarilyo dyan kanina yan? Ewan ko, nalat na namin yan, oh. Ha? Wala laman. Oh, tagal na yan dyan. Matagal na yan dyan, kala ko sa inyo. Hindi mo kami nagsisigarilyo. Ay, si Tatay Doro hindi nag-iisigarilyo. No, nag-inom pa. No, nag-iinom ka. Hindi na. Pero ngayon hindi na. Tubig ang ininom ko. Tubig. Magandang inumin. Kasi sabi nga kung parang... Ron, makakapatawa ka talaga magkulay ka ng Madrid at kakao. Diya, kamubun si nanay sa Madrid kakao ay. First time daw Pinuha mo niya. na lang yung malunggay kong dahon doon sa bahay. Hindi yun sana ang ginulay mo. Madrid kakao. Di nanay, walang-wala na kasi si Rans. Kaya pati Madrid kakao ay ginagataan na. Ginawa mo nga ni Ingrid ay pinagparapoto yung talbos sa bahay. Yung panay at yung oregano sa buong pinagparapoto. Hindi naman na babalik si nanay sindo. Bakit kahapon? Sino nanay? Sino? Si Chris. Kinuha yung talbos ng kamuting kahoy. Oo, saka yung dahon ng
oregano. Kaya pala. Kasi kahapon mga kabayan, papunta kami ni Rans noon sa Villa Aurora, mag-i-scout nga kami. Tapos dumiretso kami kina Herlin at Joy Joy. Nakita namin si Nanay Isin kapon na naglalakad. Di ba nakita ka namin kapon? Nasiraan kami. Nasiraan ba kayo? Kaya pala sabi ko, ba't naglalakad sila? Saan sila papunta? Yung pala, papunta daw sila doon sa lupa na tinitirikan ng bahay nila Nanay Isin dati para kunin yung mga pananim. Tama ba? Oo. Mga tanim na tanlad. Ay, bago. Kaya pala kayo naglalakad. Nasiraan pala kayo. Nakain sambong, oregano. Ayos. Nanguha si Nanay Isin ng mga pananim para ilipat dito. Yan, sinasabi ni Ran sa panglasok sa karniman. Pwede sa kasi nangihingi si Rans ng manok. Sabi ni Rans nagpaparinig kay Nanay, baka daw may pangtinola. Tatamtaman, maulan. Masarap daw at maulan. Ang kaso ay ayaw naman ni Nanay Isin kaming bigyan. Bawal daw kaming bigyan, hindi daw pwede. Pero sana dito Pag marami na daw sa akin ito. Pag marami na daw, ang dami-dami na. Ilan yan kinuha natin, Rans? Binainan na dati? 11. 11, ang dami Ikaw si maliit. Grabe yung bawasan lang sana ng isang piraso. Saka ang inaano ko pati, nilalamig na ito. Nilalamig na Masarap painitan sa yan, mainit na tubig. Pag nanay ang tao nilalamig, di ba anong ginagawa? Nagpapainit. Yan yung iklog na gulong dyan. Di ba nanay ang tao, pag nilalamig, kailangan magpainit. Ganun din ang manok. Pag nilalamig, kailangan painitan. Painitan natin sa sabaw. Di ba? Tantayin natin, baka magbago ang isip ni nanay at ni Tatay Doro, baka bigyan tayo ng manok pang tinola. Sarap pa naman. Tapos may papaya din dyan yata, may pwedeng pagtunan ng papaya. Kaslawakan natin itong malunggay, yung malaki. May tandag pati. Hindi kakao. Ano yan? Nakahilira, ito, dami. Kaya nga Yan isa, dalawa, meron pa dito, 3, 4, ang dami Ganyan lang yan. Ha? Nilalamig na. Ilan ba yan nanay? 11 yung inisinako Aba, ikaw si maliit. Yung maliit pang 11. Akala ko 11 piraso kasama yung malalaki. Grabe ang ulan po mga kabayan, Tuntua naman ng mga bata sa paliligo sa ulan. Kaya pala nagpunta dito at naulan. Grabe. Bisa lang tayo makaligo ng ulan. Ngayon na nga lang ulit. Kukuha si Rans ng talbos ng kamoting kahoy. Yan, sakto lang yan, Masyado naman malaki yung isa. Yan, kukuha sila ng talbos ng kamoting kahoy. Yan yung mga pananim dito. Kasi paborito ko talaga itong mga kababayan sa totoo lang. Yung ginataan na talbos ng kamoting kahoy. Yan, kukuha si Rans para may uwi at magulay natin. Sarap yan. Tingnan natin kinukuha nila. Pinakuha na kayo? Pinakuha kayo? Ang dami dito sa kabila, dito sa may bandang baba. Sarap na ito. Samantalahin na natin itong panahon na umuulan. Masarap kumain ng talbos ng kamoting kahoy na maanghang. Hindi na po tumigil yung ulan. Sobrang lakas ang ulan. At dito na kami nakulong kina Tatay Doro. Ayun, dito na kami ngayon sa kuwaan ng kahoy. Kaso nga lang yan talagang hindi tumitigil yung ulan. Kaya nga napilitan na kami kanina na talagang sumugod na lang sa ulan. Kasi nga parang tingin namin maghapon talaga tong ulan. Kaya kailangan ng karpentero bukas ng maagang maaga yung mga gamit. Kaya napipilitan kaming sikasuhin kahit na ganito. Mga basa din yung kasama ko yun. Okay din experience, parang bata. So dito yung kuha ng kahoy. Ay, dito yata may tao. Tao po ka dyan, Sa Ha? Hindi, bata lang yun nandito.
Tanong tayo baka may kahoy. Ay, may mga kahoy kayo ngayon? May mga kahoy kayo ngayon? Ay, wala. Yari. Ha? Mga ano kaya ang oras yun? Mga possible madadali ka. Mga bago magtanghali ka, meron na. O hapon pa. Hapon pa. Sige. Pag ulam, di makakakuha ng kahoy. Pag ganito pa rin yung panahon bukas, di makakakuha ng kahoy. Okay. So, wala tayong choice mga bayan kasi bukas, kung ganito pa rin daw ang panahon bukas, hindi, sa bagay, kung ganito rin yung panahon, hindi rin naman makakapagtrabaho yung karpintero, di ba? Ano lang sana yung 4x4 tsaka 2x3. 4x4? Oo. May ganun ba? Naligid parang sa dito. Pangaligi. Oo, pangaligi nga. Hello. Oo. Ano nga ba ng 4x4? Dito sa plastic. Dito kasi yung ano yung papel na sinukat kanina. 4x4 walang nakalagay eh. Yung ano? Walang nakalagay na haba. 2 pieces? Ay, wala Hindi na yung ano haba. Wala nakalagay na haba. Paano kaya yung ano nun? Ano ba yung sukat nun? 12 tsaka ano? 12 tsaka 10, di ba? Doon siguro 10 lang. Oo. Kasi doon yung ang ipaglalagyan lang nun sa pinakang ano yung pababa ng yero. Parang sa balkon ganun. Yung pinakang baba ng yero, doon yung 10. Okay. Oo. Okay. So yun. Ang nakalagay dito 2 lang ay. Dalawa? Oo, parang yung pinakang poste niya nga lang talaga. Tapos yung 2x3, 10 yata yun. Yun yung sa pamakuan na. Ito, 2x3, 10 nga. 12 ang haba ng 2x3. Oo. Tapos yung dalawang 4x4. Oo, 10. O, gawin mo ng 12 kasi ilulubog pa eh. Ayun, gawin ng 12 yung haba kasi lulubog pa sa lupa yun eh. Kaya kailangan yung mahaba-haba. Ayos yun, sakto lang yung 12 siguro. So, ayun, wala tayong choice kasi dito lang talaga kami kumukuha ng kahoy. Antayin na lang natin bukas. So, kung ganito naman panahon, for sure hindi rin naman makakapagtrabaho yung karpentero niya. Kaya, kailangan antayin na lang natin bago dun. Kailangan kasi kompleto yung gamit dun para dire-diretso po yung karpentero. Mahirap pag paputol-putol ay paputol-putol din yung trabaho. Hindi matrabaho ng mabilis. So, yun, uuwi na muna tayo kasi sobrang basa na tayo. Baka mag-isakit muna. Tara. Nalandala pala, no? Dyan lang sa ano, yung pinabahay namin doon doon. May lumok. Oo. May kay Villa Flores tapat. Oo. Paahon na yun. Ay, may matira na ulit. Yung mag-asawang sila, no? Naniisip na Nanay. siguro. Sige po, ate, bukas na lang ha. So, basta na pa dito. Lang ay, parang di titigil yung ulan ay. Yan. Nakaligo na kami at patuloy pa din naman yung ulan. Yan, makita nyo. Dire-diretso pa din naman yung ulan. Pero, since gusto ni Commander puntahan yung kanyang mga beneficiary, kaya pupuntahan namin ngayong araw. Sasamahan namin siya. Doon kina dating bahay nila Tatay Filomeno. Tapos kina Ate Isabel. Yung namatayan ng tatay na si Tatay Ervin. Ervin ba? Tama ba? Okay. So kanina sobrang basang-basa talaga kami. Pero at least may nagawa kami ngayong araw kahit na ganito yung panahon. Kasi kung sa bahay lang kami at mag-aantay lang kami tumila yung ulan, hindi namin alam kung kailan yung titila. Kaya mas mainam na nagpagsapalaran na lang tayo sa ulan at may magagawa pa rin naman tayo. Kumbaga, kung pag uwi naman namin, naligo agad para hindi kami magkasakit, ganun, mabanlawan agad. So tara, samahan nyo kami sa ano na to, sa mission na to. Tuloy natin kasi ano pa lang naman ang oras 2:38 PM pa. So pwede pa tayong makapunta ng mga 2 o 3 pamilya ngayong araw. Tara, samahan nyo po kami. Ang malaking tanong, paano tayo lalakad papasok doon sa looban ng ganito ang panahon? Paano? Tanungin mo kayo, Rams. Rans, paano tayo papasok? Ito, may sagot ako dito. Ha? Ito.
Isa, kakasya ba naman tayo dyan tatlo? May wagang payong. Kakasya ba naman tayo dyan? Naiwan ko yung sa akin nasa motor. Ha? Yung sa akin payong nasa motor. Yeah. May isa pa sa bahay na ganyan. Yan, paano tayo nito ngayon? Wala tayong payong. Iisa yung payong natin, hindi tayo magkakasya dyan. Ayoko na maligo, kakaligo na. sobrang lamig kanina. May groceries dyan? Sarado. Linggo ngayon, sarado ang groceryhan. Sige, Ay, bukas! bukas, ayun pala. Babahimala ah. Bukas sila. Tara, bili muna po tayo ng groceries, Commander. Layo. Yeah, may payong naman ah. Yun. Dapat lagi tayong handa. Meron tayong kapote, meron tayong payong, meron tayong bota. Meron tayong sabon, shampoo para diretso ligo. Wala po talagang pag-asang tumigil tong ulan na to. Kasi simula kanina umaga pa to. May low pressure daw. May low pressure kasi kita nyo yun, yung makapal na yun na na ulan. Mas malakas ulan dun kasi dun talaga pinakang ulanin. Lakas ng ulan. Grabe. Grabe po mga kabayan, sobrang lakas ng ulan, parang bagyo. Ayan, dito na kami sa location na pupunta ni Commander doon, yung bahay nila. Ayan. Hindi lang masyadong kita, pero dyan siya pupunta. Huminahin na naman yung ulan kahit pa paano. Hindi po kagaya kanina na sobrang lakas talaga ng ulan. Halos hindi makita yung daan kapag tumatama yung ulan dito sa windshield ng sasakyan. Kaya dahan-dahan lang kami kanina. Kanina mga kaubayan, marami kaming pinag-usapan nila Nanay Isin, matagal kami nagkwentuhan. Kaso nga lang may mga pangyayari na hindi natin in-expect. Kasi hindi naman talaga dapat ako mag-vlog po mga kaubayan kanina kala Nanay Isin. Kaso nga lang po, yung pag-aasikaso namin kanina ni Ran, sabi niya, i-vlog na din. Kumbaga nag-suggest si Ran sa i-vlog mo na din para makita din naman ng mga viewers ngayon sila Nanay Isin. Kasi sabi ko, ayoko muna sana mag-vlog. Ayusin muna yung mga kailangan ayusin bago ako mag-vlog. Tapos, ayun, naisipan ko nga din na pwede din na makita ng mga viewers sila Nanay Isin ngayon. Kaya nanghiram na lang muna ako ng cellphone kanina. Kana Rans, wala nga lang kaming microphone kaya sobrang lakas ng ulan. Sabi ko, hindi rin maririnig kung ano man yung mapag-uusapan namin nila Nanay Isin. Kaya sabi ko ay wag na lang muna, sabi kong ganun. So kaya pero may mga clips pa din naman tayo. Nakita niyo naman na kumbaga kahit pa paano ay hindi ko alam kung rinig ninyo ano. Pero yun nga na napag-usapan namin kayo na gusto daw sana nilang lumipat nila Nanay Isin. Sabi ko anong reason bakit gusto nyong lumipat. So sabi nila nahihirapan daw kasi si Nanay Isin umakyat doon. Sabi ko bakit? Ano ba yung isa sa nagpapahirap sa'yo? Sabi ko ganyan. Sabi niya ay wala daw kasi siyang mahawakan. So sabi ko yun lang pala yung problema. Kung may hawakan ka ba hindi ka mahihirapan? Hindi daw. Sabi ko walang problema. Bukas pupunta yung karpintero. Ipapasama natin niya para magkaroon kayo ng hawakan kapag umaakit kayo, bumababa kayo. Tapos sabi ko, hindi nyo naman kasi kailangan din na mag-akyat baba dito. Ba't kailangan? May grocery naman kayo. Tapos yung pagtataniman naman ninyo, nasa paligid lang ng bahay ninyo. Yung mga alaga ninyo, nandiyan lang din naman. So bakit kailangan bumababa pa? Wala naman kayo mga kapitbahay. So siguro kapag magtatabo, ayan, ganyan. Kaya kailangan din talaga, meron silang hawakan dun sa hagdan. Tapos sabi ko nga, doon sa likod, pwedeng gawan din ng daan. Mababa lang doon, hindi kasing taas dito. Mababa lang talaga. As in, doon pwede natin pagawa ng daan doon sa likuran na yun. Para pwede din nila maging daanan kung saan sila magiging komportable. Kasi sabi ko, gagawa natin ng ng paraan, yung mga bagay na mahihirapan kayo. Kasi para mag-stay lang kayo dyan. Kasi nga, kung babalik na naman kayo sa dati yung bahay, ay ang hirap. Kasi nga, na-stress kayo doon. Nasabi ko, matatanda na nga kayo. Dapat hindi na po kayo na-stress. Nandun na kayo sa sinasabing may peace of mind na dapat kayo. Ayun. So, ano naman natin, sabi ko, akong bahala. Utay-utayin lang natin na ayusin itong inyong tinitirahan. Kasi nga, syempre may tumira na dyan. Umabot din ng matagal na buwan yung tumira dyan. At
siyempre ang bahay kapag kumbaga depende sa tao. May mga taong talagang masinop sa bahay, meron din namang hindi. So mayroon din mga konting damages na dun sa bahay na yun kasi nga may tumira na. Sabi ko, utay-utayin natin yan. Sabi ko, simulan natin bukas ang pag-ayos-ayos dito sa inyong tinitira para mas maging komportable po kayo. At sa nakita ko kanina, masaya ako kasi nakita nyo naman na masaya din sila. Kumbaga, yung mga napagkwentuhan nga namin na ibang-iba daw yung pakiramdam nila na nandoon sila kumpara doon sa dati nilang tinitira na every time na lang ay parang stress sila, ganun. Kaya sabi ko, masaya din po ako na kung masaya kayo, masaya din po ako. Kaya, ayun, pasensya na kayo at yung mga napag-usapan namin kanina ay hindi natin na-captured ng camera natin. Totoo lang mga kabayan, dapat papunta na kami ng norte sa ngayon. Dapat nang babiyahin na kami papuntang norte. Kaso nga lang, alam nyo naman na ayaw namin na umaalis na hindi kami komportable na iiwan namin mga beneficiary na hindi kahit paano ayos. Kaganyan, sinanaisin dapat bago tayo umalis. Siyempre, meron silang kakainin doon sa loob ng araw na wala tayo. Kasi alam naman natin din na sila makapagnegosyo. So, ang kailangan na nga lang, tulungan natin sila sa pag-aalaga nila ng mga manok. Tapos, yung pagtatanim na pwede na pagkakitaan. Tapos, kaganyan ni na Juju at Herlin, kailangan makapunta din tayo doon. Kapagdala din tayo ng pang-alalay nila sa pang-araw-araw. Tapos, sa mga beneficiary ni Commander, ganun din. Kailangan din naman. Tapos, yun nga, si Nanay Nonay, kailangan malaman muna natin yung resulta doon ng pag-ano ng LGU sa kanya kung anong gagawin. Madami pang bagay na kailangan talagang ayusin muna bago umalis. Kaya talagang kahit kailangan na namin ngayon kasi umuulan na talaga sa norte, yung mga tanim namin doon ay maaari nang masira pero wala po kaming choice Kumbaga kailangan secured muna yung natin beneficiary bago tayo aalis kasi hindi natin alam kung kailan tayo babalik. Maaaring 1 linggo, ganyan. Kaya may yung panatag kami na wala kaming iniisip kasi alam mo sa totoo lang kapag umaalis kami, naisip din namin yan yung mga ganyang bagay na paano kaya sila ngayon, may kinakain pa kaya sila ngayon, yung mga ganung bagay ay nakaka-stress po. Kaya mas mainam maalis tayo ay okay talaga ang lahat.